Ito na ang gulo. Umalma ngayon ang ilang miyembro ng Senado matapos sumugong ang balitang sina Senator Francis Tolentino, Coco Pimentel umano ang nanguna sa pagtatangkang itulak ang impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon sa ilang insider, porsigido raw ang dalawang senador na sa paglalatag ng mga batayan upang masimulan ang proseso ng pagpapatalsik sa Vice Presidente. Hindi naman ito pinalampas ng ilang kalyado ni VP Sara sa Senado na agad umalma at nagsabing mitsulang politikal ang motibo ng mga hakbang ni Tolentino at Pimentel. Ayon sa kanila, walang malinaw na batayan ang nasabing impeachment move at layunin lamang umano nitong pahinain ang impluensya ng Vice Presidente, lalo na sa harap ng mga espekulasyon tungkol sa 2028 presidential elections. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig nila Senator Tolentino at Pimentel sa mga akusasyon, habang ang kampo ni VP Sara ay nanindigang wala siyang nilalabag na batas at handa siyang humarap sa anumang legal na proseso. Samantala, patuloy ang pag-abang ng publiko sa mga susunod na hakbang ng Senado kung ito ba'y hahangtong sa formal na impeachment complaint o isa lamang itong panibagong yugto ng politika ang puno ng intriga. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre, nagbabalik po Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan na Coach Oli. Subscribe po kayo dito sa aking channel at siyempre, i-like nyo rin po agad-agad itong video na ito. At banabati ko rin po ang mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, shout out din po sa inyo. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. BBM, walang alam sa ginawa ng tatay. Pangalawa, pagtatalo ng gustong maging Senate President. O, tande, no? Nagsisimula na. Nagsisimula na ang politika sa Pilipinas, pati Senate Presidency, pagtatalunan. Marbil, inamin na walang napatunayan si Torre para maging PNP chief. Nako, ha? Marbil. Oh, nako, binanatan si Torre. Pang-apat, hybrid at electric cars, ipagbabawal na. Hoy, bakit naman? Sige, yan po ang pag-uusapan natin. Di na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, paiinitin ko ang inyong ulo. Ito ang paborito ng DDS. Ito ang paborito ng Malacanang. Dito nagtatago ang maraming politiko sa palda niya. Okay. BBM, walang alam sa ginawa ng tatay. Pag-usapan po natin. Pumalagang Malacanang sa patutsada ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay PBBM. Payo ng palasyo kay Nicholas Kaufman, huwag kasing makikinig sa chismis. Nako. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Saglit ha. Ito yung mga mahilig magbanggit ng mga salitang fake news peddler. Alam nyo, malamang po kasi nasa GC nila yan. O, eto ha, paulit-ulitin nyo sa media na ang DDS ay mga fake news peddlers. Mga vloggers nila, wag maniniwala sa chismis. Sino ba ang nagbabalita ng fake news? Baka nakakalimutan mo, Claire. Barado ka nga kay Banat Bay. Di ba? Yung presidente mismo nag-fake news. Anong sabi? Walang nakapasok na barel sa KOJC. Tanong, Claire. Naniniwala ka doon? Kasi, loko-loko ka na lang kung maniniwala ka doon. Adik na lang siguro ang maniniwala sa sinabi ni Marcos na yon. Oh, di ba? So, tanong, Claire, naniniwala ka doon? Kung hindi,
Fake news kasi yun eh. Bakit hindi mo sabihan na fake news ang presidente? Alam mo kung bakit? Masaya ka na sa tinatanggap mong bayad. Masaya ka na sa tinatanggap mong atensyon sa media. Masaya ka na sa posisyon mo. Hindi ka na yung katulad na vlogger dati na nakikipaglaban sa tama. Hindi ka na katulad. Kasi dati, binabanatan mo pa to si BBM. Di ba? Ngayon, lahat ng sabihin niya, sang-ayon ka na. Even now, doon sa walang alam sa kasaysayan si Marcos, tila di umanong sang-ayon ka. Pati doon sa ginawang kasinungalingan patungkol dyan sa baril sa KOJC, sang-ayon ka. Lahat ng sasabihin ni Marcos sasang-ayon ka. Tapos, sa kabila noon, babanatan mo ang Duterte na fake news peddler. Diba? Ganito to si Claire. Wala na tong paninindigan. Harry Roque talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa patutsada ni Nicholas Kaufman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi kasi ng lead counsel ni FPRRD sa ICC na si Kaufman na ang tunay na prosecutor sa kaso ay nasa palasyo sa Manila na siyang nagpatapon sa dating Pangulo sa The Hague. Yun ang sagot ni Claire. Pero hindi na raw ikinagulat ni Jose Castro ang pahayag ni Kaufman dahil napalili. Ang sagot nito si Claire, patungkol dan sa sinabi ni Attorney Kaufman, yung abogado ni PRRD na ang prosecutor, ang nagpatapon kay Tatay Digong sa The Hague, sa bisa ng ICC, ay si Marcos. So sinasabi mo ba, Claire, itinatanggi mo. Kasi ang sabi niya, si Roque ba itong nagsasalita o si Attorney Kaufman? Ganun ang dating eh. So, ibig niyang sabihin, itinatanggi niya. Ang hamon dito kay Claire, kaya mo bang panindigan yan until to the end? Do you honestly believe walang kinalaman ang presidente rito? Ganyan ka na katanga? Ganyan ka na ka-naive? Are you telling us that you are being honest to the Filipino people? Kasi sinasabi mo, nakikinig siya sa fake news. So, ibig mo sabihin, fake news yun? Na si Marcos ang nagpadala? Kasi, imposibleng hindi si Marcos ang nagpadala. It's either si Marcos talaga ang nagpadala ron or inutil siya. Bakit? May kakayanan si Marcos ibalik si Tatay Digong. Anong ginawa niya? Gusto niya makipag-reconcile sa Duterte, tapos pre-promote niya yung mga involved sa kidnapping kay Tatay Digong. Napakaliwanag nun, Claire. Ginawang PNP chief, yung kumidnap kay Tatay Digong. Yun ang sinasabi ng abogado ng mga Duterte. Naintindihan mo? Tapos sumasang-ayon ka? Tapos tatawagin mong chismis? So anong ibig sabihin nun? Tanga si Marcos? Wala siyang alam? Pre-promote niya pa tong tatlo? Pati nga yung pangapat eh. Lalong-lalo na si Torre at itong Remulla Brothers. Di ba? Ganon kamangmang, ganon walang kaalam. Alam si Marcos? Kasi kung hindi niya alam yun, kung hindi siya sangkot doon, inutil si Marcos. Dalawa lang yan. Kasabwat siya or inutil siya kung hindi siya kasabwat. Kasi dapat doon, kung hindi ka kasabwat, alam mo mali na in the first place. Dapat pinauwi mo na yan. Dapat sinermonan mo na yung cabinet members mo. Dapat binalasa mo sa pagmumuka itong si Torre. Kaliwat kanan, pinagtatampal mo yan. Eh wala kang ginawa, Marcos. So anong tawag doon? Eh di inutil.
Dalawa lang ang pupwestuhan ni Marcos dyan. Kayo na pumili. Ano sa tingin ninyo? Kasabwat si Marcos o inutil? Wala kang alam sa kasaysayan, Marcos. Wala kang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Kung ganun. Oh, tapos tayo pa, mga Duterte pa, mga fake news peddlers. Teka muna, Claire. Hindi mo ba alam yung mga BBM vloggers? Alam mo binabalita? Hindi ka na ba nahihiya? Galing kang vlogger? Hindi ka na nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Hindi mo nakikita yung mga pinagsasabi ng mga fake news ng BBM vloggers? Even yung mga dilaw, nagsabwatan na nga yung dalaw at pula. Pigiran anya siya ng mga fake news peddler. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Ayun, nagko-concentrate dapat si Attorney Kaufman, yung abogado ni Tatay Digong, sa trabaho niya at hindi sa chismis. Ano bang ginagawa niya? Ginawa niya nga yung trabaho niya, kaya alam niya may kamay ang Malacanang dito. O sige, kayo tanungin ko. Sabi ko nga, dalawa lang yan Kasabwat o inutil si Marcos? Pakisagot nyo dyan sa comment section. Sige, pakisagot nyo. Maganda ang ginawa nung abogado. Kaya nga alam niya na agad kung anong talagang kwento rito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes, nasa ibang bansa, pinauwi nyo. Si Roque, na nasa ibang bansa, gusto nyong pauwiin. Bakit? Para harapin ang hustisya. Yan ang sinabi ni Marcos. Yan ang litanya ni Remulla. Kung hindi ba naman silang mahina ang utak, kung naniniwala sila na dapat umuwi ang mga yan, dapat dito nila harapin ang hustisya. May hustisya naman pala dito Bakit mo padadala doon si Tatay Digong? Papadala mo lang sa ICC kung walang nakukuhang hustisya rito. You are even contradicting yourself. Claire, alam mo yan. Hindi ka ganyang kabobo. Siguro medyo lang. Abogado ka That's the very reason. Hindi makukuha yung hustisya rito. Kayong nasa pwesto, hindi nyo makukuha hustisya? So sang-ayon ka na inutil si Marcos? Di ba? Kaya nga nyo pinagpilitang pauwiin si Tebes Kaya nga gusto nyo, kinanselan nyo pa ang passport ni Roque. Dahil alam nyo may hustisya rito. Tingnan nyo, pati sarili nyo kinokontra ninyo. Ganyan yung utak na ito, mga ito. Parang hindi na nag-iisip. Parang utak bangag. You are contradicting yourself. Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipino, sa taong sinungaling. Pag pinipilit mong baluktutin ang tama, kahit matalino ka, I guarantee, magmumukha kang bobo. Kasi tawagin mo ba namang baluktot ang derecho? At ang baluktot tawagin mong derecho? At ang derecho tawagin mong baluktot, ang baluktot tawagin mong derecho, bobo ka talaga. Kahit hindi. Ganyan ang ginagawa ninyo. Sa pahayag naman ni Senadora Amy Marcos na isa siyang Marcos na natuto na siya sa kasaysayan. Nung aking Ayun na, ano sinabi ni Amy? Isa akong Marcos na natuto sa kasaysayan. Anong sagot ni BBM patungkol sa sinabi ni Amy? Nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Kita mo. Isa na namang patunay na si Marcos walang alam
sa nangyayari sa Pilipinas. Walang alam sa kasaysayan. Talagang walang alam. Hindi niya alam. May pumasok, walang pumasok na baril. Hindi ko alam yung impeachment na yan. Wala akong kamay diyan. Wala akong kamay diyan sa pag-alis ni tatay, pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi ako involved diyan. Wala ka nang alam, Marcos. At ikaw, Claire, sumasang-ayon ka pa. Isipin mo, ang sabi ni Amy, isa akong Marcos, natuto na ako. Si BBM, no comment. Mahina talaga utak, no? Kahina talaga ng utak nito si Marcos. Ay, nako talaga naman. Hindi yung sinabi niyang no comment. Isa lang ibig sabihin nun, mga kababayan ko. Clueless si Marcos. Hindi niya alam kung ano pa sinasabi ng kapatid ko. Ako, tingin ko nabubulungan lang to si Marcos. Ang tanong, sinong bumubulong dito kay Marcos, kay BBM? Nakipagpulong kamakailan ang presidential sister kay Kaufman sa pagpunta niya sa The Hague, Netherlands kasama ni VP Sara. Sa kanyang pahayag, sinabi rin ng senadora na, "We will bring PRRD home." Yun, siguraduhin mo. Siguraduhin mo na ibabalik mo si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi hindi talaga, Amy, aaraw-arawin kita. Kung budol ka. Pag hindi mo na ibalik si Tatay Digong at sinasabi mong we will bring PRRD home, budol ka talaga. Ginagamit mo ang Duterte. Kung wala kang gagawing hakbang para maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, gaya ka ng kapatid mo na puro lang dakdak, puro lang salita, dalawa na kayong Marcos na budol. Babantayan kita. Babantayan ka ng mga Pilipino. Next topic po. Ito, pag-usapan naman natin itong pagtatalo ng mga senador, ng mga gustong maging Senate President. Simula ng pamumulitika. Hindi daw dapat pangunahan ni Senate President Chis Escudero ang pagdedesisyon tungkol sa pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator-elect Tito Soto. Kasunod ito ng desisyon ni Escudero na iurong sa June 11 ang presentasyon mula sa orihinal na June 2. Dahilan ni Escudero, dapat daw unahin ang mga priority bills ng gobyerno at ilan pang mga presidential appointments. Pero giit ni Soto na dati na rin naging Senate President, ang ganitong issue dapat desisyonan ng lahat ng mga senador. Ayan, ito titignan nyo. From June 2 to June 11, pag-uusapan dapat yung impeachment. So binago from June 2 gagawing June 11. At ang sabi, dapat unahin yung mga asikasuhin yung patungkol sa mga bagong gabinete. Ganon-ganon. Ito naman, kinokontra naman ni Tito Soto. Ang sabi naman niya, teka muna, hindi ka dapat nagde-decide. Dapat ang buong Senado ang nagde-decide niyan, hindi lang ikaw. Kasi hindi po yan Senate, ang Senado ay hindi Senate President kung hindi ang mga senador. Alam mo, kung tatanungin ako kung sinong tama, isang sagot ko, namumulitika kayo. Parehas. Kaingay din ito si Tito Soto. Kasi alam naman natin, si Tito Soto gumagapang na to be the next Senate President. Si Chis Escudero gustong manatiling Senate President. Hindi natin alam kung ginagawa ni Chis Escudero itong pagpopospone para makasipsip doon sa Duterte Block at hayaan siyang manatiling Senate President or may sulsul mismo galing kay BBM. Bakit? Dahil alam naman natin na hindi matutuloy ang impeachment. Hindi ipatutuloy yan ni BBM. Kasi alam niya wala silang numero para i-convict si VP Sara. So mapapahiya lang sila sa taong bayan. Another defeat
by BBM. Natalo sila sa eleksyon, siya lang yung kauna-unahang presidente na hindi nakapagpanalo ng karamihan ng kanyang mga senador. Tapos eto na naman, matatalo na naman sila sa impeachment na kay BP Sara. Aminin man niya or hindi na may kamay siya dyan sa impeachment ni BP Sara, walang maniniwala. And it will reflect to his government. It is another defeat and ang magiging imahe nito sa mga politiko at sa mga taong bayan, wala nang BBM. He is just a sitting duck there, wala nang magagawa, hawak na ng Duterte yung Senado. So, alam natin hindi yan papayagan. So, hindi natin alam kung ano tong galaw ni Cheese. Ito naman si Tito Soto, kaingay-ingay. Di ba? Alam naman natin pumuporma. Siguro mismo siya alam niya na hindi maitutuloy ang impeachment. No? So, ganyan po ang niyan. But again, kung ako tatanungin nyo, ang stand ko, gusto kong matuloy ang impeachment. Parehas ko ng stand si BP Sara. Kasi even BP Sara, alam ko, gusto niya na matuloy ang impeachment. Kaya nga sabi niya, bloodbath eh. She knows, mananalo siya. Diba? So, well, anyway, antayin natin. Diba? But, for sure, the Duterte will win this. We will win this. Pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. Yung parang sinasabi, oy, Cheese! Hindi ikaw ang Senado. Tayong lahat. Huwag kang bida-bida dyan. Meron ba kayong ganyang kaibigan? Masyadong bida-bida. Akala niya, it's all about me, it's all about me, it's all about me. Jollibee, bida ang saya. Ganyan. Parang ganyan yung sinasabi ni Tito Soto kay Cheese. At the very least, nagkukoko sila, then the Senate President can speak. Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-urong ng presentation ng Articles of Impeachment. Paliwanag niya na pagkasunduan ito sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council kung saan kabilang ang ilang senador at kongresista. Sinasabi naman ni Jinggoy, napag-usapan naman yan. Wala ka pa noon, di ka pa senador. Ganon. Napag-usapan na yan. Ito rin ang tingin ni Senadora Amy Marcos na kaalyado ni VP Sara. Dapat naman daw talagang unahin ang priority measures at hindi pamumulitika. Daming maingay ngayon sa politiko, no? Hoy! Ang pag-ingayan ninyo, yung manual recount, kayong mga nanalo na nahimik na kayo. Alam nyo magkakaproblema tayo sa 2028 pag hindi kinorek yan. Palibhasa, nanalo na kayo. Mga kapatid. Next topic po tayo. Eto, next natin. Marbil, inamin na walang napatunayan si Torre para maging PNP chief. Tingnan natin. Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Tama na. Sabi niya, si Torre, magaling. At ito yung, siguro, ito yung nakita ni BBM kay Torre. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Hindi daw siya reward. Teka muna, Marbil, matanong ko. At ipapaalala ko sa'yo. Alisin natin yung pangingidnap niya kay Tatay Digong according sa abogado ni Tatay Digong at doon sa illegal na
pagpasok, illegal search na ginawa nila sa KOJC. Kasi wala sa kasaysayan ng kung sino man sa buong mundo na meron kang search warrant at mag-i-stay ka doon sa lugar for 16 days kasama mo 5,000 pulis. So that is obviously public knowledge, kapalpakan. Pero alisin natin yon. Kasi sabi mo nga, magaling si Torre. Yan ang sabi ng presidente. So kung wala yung kay Tatay Digong, hindi niya nahuli si Tatay Digong at hindi siya nanggulo sa KOJC, sa tingin mo, magiging PNP chief si Torre? Anong naitulong niyan? Anong naikontribute niyan sa Pilipinas? Wala. Naalala nyo, may bulilyaso pa yan? Nagkaroon lang road rage. Binigyan niya pa ng TV time yung nanutok ng baril. Kaya nga nag-resign pa yan di ba? That time nag-resign yan Baka nakakalimutan mo, Marbil. Hindi nakakalimot ang taong bayan. So before yung kalokohan ginawa niya kay Marco ay kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy, na nagustuhan malamang, ako siguradong sigurado, yan ang nagustuhan ni BBM sa kanya. Si bulilyaso yan Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 pinuno. So hindi daw political accommodation. So ibig sabihin hindi bayad utang dahil sa ginawa nga sa KOJC sa kababuyan na ginawa niya sa KOJC at pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi bayad utang. Ng pambansa. Sinong naniniwala doon? Kayo ba naniniwala? Meron pa bang naniniwala doon? Ako sigurado ko kahit yung mga kinakampihan niya, pilit niyang kinakampi ngayon ng mga pinklawan, hindi naniniwala doon. Huwag tayo maglokohan. Sang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General. Mahusay sa trabaho. Ano ba yung mahusay sa inyo? Pag sinabi ng presidente, kahit illegal, gawin mo. Kung ganun siguro ang definition nyo, posible. Dedicated? Posible. Dedicated siya. Kahit illegal ang utos ng presidente, gagawin niya. Torre. Magaling si Nick. He can decide, he can do. So yun sasabi ko. Magaling siya kasi pag nag-decide siya, totoo naman, ako sang-ayon ako dyan. Kasi sinabi niya, Attorney Torion, papasok kami dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, kahit illegal tong gagawin namin. Hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Sinabi yan ni Torre. Hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan din ang sinabi kay Tatay Digong. We will do this the easy way or the hard way. Diba? Dedicated siya. Basta, kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Ito yung mga pulis pulpul na ang laging hawak sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ganun po, yun. Ganyan ang ibig sabihin ni Torre. Kaya nga meron na tayong warrant of arrest. Meron na tayong search warrant. Para hindi puro lagi may gagawin kang kagaguhan para papatayin kita sa presinto ka na magpatliwanag. Parang ganun Lahat na lang pwede mong gawin kaya nakakatakot to. This is something na kahalintulad ng martial law. Gagawin na lang nila lahat. Saka ka na magpaliwanag. Doon ka sa presinto, magreklamo. Partly, but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess that's a good decision na ginawa ng presidente natin. Sinabi pa ni General Marbil,
nasa prerogative ng Pangulo ang Inamin naman natin, nasa prerogative ng Pangulo kung sinong pipiliin yan. I agree na papagkatiwalaan niya. Kaya lang, it shows na anong merong puso to si Marcos. Karapatan mo kung sinong pipiliin mong PNP chief. May kasabihan na ano yung nasa loob, yun ang sinasabi ng isang tao, di ba? Pag ang isang tao mahilig magbangkit patungkol sa, halimbawa, mahilig siya magbangkit patungkol sa kotse, mahilig yan sa kotse. Mahilig yan magbanggit patungkol sa gym, mahilig yan sa gym. Yung pag-appoint mo ay ng PNP chief kay Torre, karapatan mo yan, pero pinapakita mo rin kung anong nasa loob mo. What is important to Marcos is not the Filipino people. What is important to Marcos is to defeat Duterte. Yun eh. Ano yung binalik niya? Remulla Brothers. Sino PNP chief? Torre. Itong mga personalidad nito, lantarang kumalaban sa Duterte. Yan po ang laman ng puso ni Marcos. Yan ang karakter ni Marcos. pili kung sino ang pinagkakatiwalaan niya para manguna sa PNP. It's the prerogative of the president, but ang sinasabi ko lang, magaling po yung tao. It's okay karapatan to ng presidente, magaling yung tao, pero magaling po yung tao. It's pagka nandito ka sa Chief PNP, hindi yung anong na-contribute mo how you will lead the big organization. Ayun. Pag nandito ka, parang sinasabi niya kay Torre, wala ka napatunayan. Wala ka pang nako-contribute. Leadership lang. Yan ang sinasabi natin kay Torre. Wala yang kontribusyon sa society natin. Bagkos ginulo pa nga niya ang society natin. Even kay Barbelo, hindi niya diniretso. Di ba? Parang sinasabi mo, halimbawa, bigyan ko kayo ng ako'y may kaibigan. Alam mo, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!